Hi guys! Today, papakita ko sa inyo kung paano mag-shovel ng snow. So ngayon, ang kapal-kapal ng snow kasi maghapon ito. Nag-start siya kanina madaling araw. And sa pagkakatanda ko, ito ang first heavy snow ngayong winter 2024. So mag-start na siya ngayon until matapos ang winter. At yan, nakikita nyo ang kapal ng snow na akin sinushovel dyan. Actually, ito medyo madali pa siyang i-shovel kasi medyo malambot pa yung snow at saka madali pa siyang i-remove. So dito yan, ginigilid ko lang sila lahat and kusa naman niyang magme-melt kapag uminit ang panahon. So kailangan ko lang tong linisin tong sidewalk namin para meron kaming malakaran. Yan, at actually kaya kailangan malinisan natin to paggo pa mag-melt para maiwasan yung black ice. Kasi pag nag-melt siya, magtutubig siya and then lalamig na naman yung weather and then magiging black ice siya. Yun yung madulas. Pero itong snow na ganito, yan, malambot siyang apakan tsaka hindi pa siya ganun kadulas. So dito iniisip ko, medyo may hirapan ako siyang i-shovel. So kailangan i-shovel ko lang yung part na merong mga blocks. Kasi nung summer, nag-landscaping kami dyan. So, pinaghiwa-hiwalay namin yung mga blocks. Tapos, naglagay kami ng mga stone na maliliit sa middle nun. So, in between. So, mahirap siyang i-straight na kayuren. So, nilagpasan ko muna yan. Sabi ko, mamaya ko muna yan. So, unahin ko dito sa harapan. So, yan. Nakikita nyo yung snow hanggang dito sa aming hagdanan. Yan, so medyo nahirapan ako mag-put dyan kasi isang camera lang hawak ko dahil nagbibideo nga ako. So ito munang part na to ang aking tinatanggal. So kung makikita nyo sa mga oras na ito 5 o'clock na pero madilim na. So ang kagandahan lang kapag winter time, sobrang bilis-bilis ng magdilim. So, 4:30 pa lang ang dilim-dilim na. So, yan. So, gusto ko sanang itaktak yan pero nahirapan ako dahil ang bigat pala. So, hindi ko siya masyadong natanggal. So, binalik ko na lang ulit. Sabi ko, ay, matutunaw din naman yan. Dito, yan. So, kailangan ko siyang malinis dahil kapag pinabayaan ko siyang matunaw ko sa magiging black ice siya at yun yung delikado. And dito, responsibilidad namin yung aming tapat, especially mga sidewalk na yan, ay aming linisin kasi kapag merong nadulas dyan sa harapan namin at hindi namin nilagyan ng salt or hindi namin siya shinobel tapos merong nadulas, so tendency mabiblame kayo kasi nga dapat as a neighborhood kailangan it's part of our responsibility. So okay lang itong size na linisin ko kasi hindi naman kami sa corner side kasi pagka corner ang yung bahay sobrang lawak ng lilinisin mo. So, ang aking lilinisin kung ano lang yung tapat ko lang yung lilinisin ko. So, yan. So, yung snow na yan is maghapon na snow lang. Nag-start kaninang madaling araw. So, ngayong hapon ko lang siya na start shovel kasi nintay ko nga na mag-stop yung snow kasi magiging useless lang yung pag-shovel ko kung habang nag-snow nag-shovel ka, di ba? So kung makikita nyo sa camera, medyo malayo na ako. Yan. Yung sa sidewalk na yan, medyo nahihirapan na ako kasi
nadaanan na siya ng mga tao. So tendency stuck na yung milk, kumbaga nadiinan na siya, na formation na siya, kumbaga paano ba, tumigas na siya dun sa sidewalk. So ngayon hindi na siya kaya ng shovel ko. So ang pwede na lang gawin dyan is kung meron kang scraper, yung parang mas matalim na yung edge, so yun, na pwede mong pangkut-kut sa sidewalk. So dito naisip ko nagpa-power struggle lang ako dahil nga hindi siya kaya ng yung aking pang shovel na plastic. Masisira lang yun. So sabi ko lalagyan ko na lang siya ng salt. So later makikita nyo kung anong yung nilalagay namin pagka nag-winter. So yan, nag-gloves na ako kasi lamig na. Yan, yun. So ngayon makikita nyo na yung buong area. So yan, ang hirap din palang mag-vlog kasi hawak mo yung isang camera tapos yung kamay mo inaano mo naman, ginagamit mo naman na pang shovel. So this is yung backyard din namin, sobrang kapal ng snow, no? So kung tatanong nyo po kung anong mangyayari dyan sa snow na yan, so mangyayari po dyan, magme-melt lang po yan ng kusa, pero kung ang temperature po ay hindi nabababa ng mga -20, ganyan, mag-i-stay lang po na ganyan yung snow until unti-unti lang siyang magme-melt. And then absorb ng lupa yung tubig niya. Tapos yan na yung itsura niya pagka na-shovel na siya. So ngayon dyan, dala ko na yung isang timbang salt. So ayan, nakita nyo po, ayan. Ngayon nalagyan ko na siya ng salt. Itong salt na to, hindi po to pwedeng pangluto. So dito naka-design talaga siya sa snow para ma-melt. So binibili po namin yan sa mga store dito per bag. Yan. So dito medyo halos naubos ko po yung isang bucket ng asin dahil talagang kapit na kapit po yung ice sa pavement. Kaya ngayon ang tendency niyan overnight magba-black ice na siya and hindi siya safe. Ito pa namang sidewalk namin, tapat namin, daanan siya ng mga estudyante sa umaga kasi yung school bus nila dito na stop sa may corner. So yan, so ngayon makikita nyo ako, nagbubudbud ako ng asin dyan at make sure ko na kahit na mag-snow pa mamayang gabi or lumamig ng husto, matutunaw siya dahil dyan sa salt na nilalagay ko. So yun nga, nabanggit ko, importante talaga na ma-make sure namin na yung aming sidewalk ay malinisan, ma-avoid yung black ice, ma-maintain namin na siya, malinis. Kasi pag may nadulas dyan sa black ice na yan, ay talagang napakasakit hanggang sa mga injured ka pa, mabalian ka ng buto kasi madulas talaga siya. So ito yung usually na routine na ginagawa namin pag winter. Ano bang pakiramdam na nag-snow? So personally, kahit noong una pa, bago pa lang ako dito sa Canada, na-enjoy ko talaga yung snow. Ang ayoko lang kapag winter time, kasi meron ditong tinatawag na fallback, yung nag-a-adjust yung time. So nagiging mas maaga ng magdilim. So tulad niyan, 5 o'clock pa lang yung time niyan, pero ang itsura is parang 7 o'clock.
mukha lang siyang maliwanag kasi yung kapaligiran is puro black ice. So, kaya parang sa video parang maliwanag pa siya, pero actually kung madilim na yan, nagiging maliwanag lang tingnan kasi yung ice. Parang nung buong kapaligiran kasi ngayon is puro ice siya. So, yung time na yan, I think it's -18 habang naglilinis ako. So, -18 siya. So, sobrang lamig. So, kailangan gloves ka. Kasi, pag hindi ka nag-gloves, pwede kang ma-frostbite. And isa yun sa iniiwasan natin na ma-frostbite tayo. So, dyan, nakasuot ako ng 2 layers. Top at saka bottom. At saka nakaboots ako. So, dyan, pulang-pula na yung mukha ko. Dahil, sobrang lamig. So, ito yung itsura ng aming harapan habang naglilinis ng stove. Yan. So hope you enjoy watching shoveling. Thank you for watching.